4:00 ng madaling araw, nagising si Beth sa pagbangon ni Rogelio sa kanilang papag na kawayan. Pinuksan ng kanyang mister ang ilaw upang kunin sa aparador ang nakahanger nitong uniforme. Yun ang routine ng kanyang mister sa tuwing papasok ito sa trabaho bilang isang security guard. Muling pumikit si Beth. Gusto niyang umidlip muna saglit bago niya ipagluto ng almusal ang mister. Naramdaman niyang muling tumabi sa kanya si Rogelio. Inangat ng kanyang mister ang laylayan ng suot niyang duster. Kasunod ay ang paghaplos ng mainit na palad nito sa kanyang hita. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, kabisado na niya ang mister niyang si Rogelio. Senyalis yun na gusto siya nitong makasiping. Mapag-ubayang pagbibigyan naman ni Beth ang kanyang asawa. Dati ay halos gabi-gabi sila ay magniig, pero naging madalang yon simula ng madestino sa isang rice mill si Rogelio sa kabilang bayan. Hindi man sumisikat pa ang araw, kinakailangan na nitong magbiyahe dahil maagang nagbubukas ang rice mill, kung saan siya naman ang papalit sa karelyebo nitong gwardya. Madalas, minamalas pa at hindi nakakapasok ang karelyebo ni Rogelio. Obligado tuloy itong magbantay ng buong magdamag. Bukod pa yon sa pagtulong niya sa pagbubuhat ng mga idinideliver na mga sako ng bigas, lalo't kulang sila sa tao ngayon. Pansin ni Beth ang medyo pagbagsak ng katawan ni Rogelio dahil sa puyat at pagod sa rice mill. Naaawa siya sa mahal niyang asawa sa mga sakripisyo nito para sa buuin nilang pamilya. Ang sabi kay Beth, sa health center ay marahil dahil sa uri ng trabaho ni Rogelio kung kaya't hindi sila makabuo. Iyon din ang sutpetsa ni Beth dahil sa matinding puyat at pagod ni Rogelio sa rice mill. Mahal, anong sabi ng agency nyo? Pwede ka na ba nilang ilipat ng ibang kumpanya? Ani ni Beth, kasabay ng pagyakap sa asawa. Mahal, malalayong lugar ang available ngayon, tugon ni Rogelio, at saka nagkakahirapan dito sa atin dahil maraming nagsasarang kumpanya. Tiis-tiis na lang muna tayo at pag nakaipon tayo ng maganda, luluwas tayo ng Maynila dahil sa mas malaki-laki ang sasahurin ko doon. Sana nga, Rogelio. Sana nga, sabi ni Beth. Noon pa man ay gustong-gusto niyang hinahagkan siya ni Rogelio sa kanyang batok. Nagsitayuan naman ang balahibo ni Beth dahil sa gawaing iyon ng kanyang mister, at habang nagaganap ang kanilang pagniniig, wala silang kamalay-malay na mula sa isang siwang sa kanilang maliit na bahay ay sinisilipan sila ni Mang Gudo, isang kapitbahay na matagal nang may pagnanasa kay Beth. Mula sa madilim na likod bahay ay nagpapasaya si Gudo habang sinisilip ang katawan ni Beth. Walang hiya ka, Beth, nakakapag-init ka, ani ni Mang Gudo habang patuloy sa pagpapasaya sa kasarili at sinisilipan ang ginang. Ilang saglit pa ay narating na nito ang rurok ng kasiyahan. Nang lalambot na inayos ni Mang Gudo ang kanyang sarili at saka maingat na umalis. Ang tagal mo naman bumalik, sa kabilang bayan ka pa yata umihi, wika ni Mang Efren sa kainuman niyang si Gudo. Hindi pare, may tinignan lang ako, ngisi ni Gudo. Mukhang hindi lang basta tingin ang ginawa mo, pare. Mukhang namboso ka naman yata dyan kay Beth. Grabe ka talaga, ha? Ang lakas ng loob mo. Andyan ang mister noon, sabi ni Mang Efren na nahahalata na hindi pa nawawala ang nagiinit na katawan ni Gudo. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang inuman. Ilang saglit pa
ay dumaan sa tapat nila si Rogelio. Suot nito ang uniforme nitong pang-CQ. Pare, shot ka muna. Pampainit. Alok ni Mang Gudo. Salamat na lang po pero malilate na po ako at kailangan ko nang magmadali. Ani ni Rogelio at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Pagkaalis ni Rogelio, muling uminom ng gin si Mang Gudo. Sayang, gusto pa naman kitang kainuman, lalo na kung misis mo yung pulutan. Ani ni Gudo. Walang yaka pare. Mukhang ang lakas talaga ng tama mo sa misis nitong bagong kapitbahay natin. Puna ni Mang Efren. Pansin ko yan kapag dumadaan si Beth. Kung tignan mo halos hubaran mo na. Bilib din naman ako sa taste mo. Bukod na sa maganda, panalo pa yung katawan ng misis ni Rogelio. Siguradong mabango pa. Parang hindi taga-baryo ang dating. Jackpot ka dun. Pag nagkataon, hindi kumibo si Gudo. Nagsindi siya ng sigarilyo at humitit ng malalim. Tumingin siya sa bahay ni na Rogelio. Nakita niya, doon na'y sinasara ni Beth ang pinto. Napatingin sa kanya ang ginang at agad din itong inalis ang tingin sa kanya. Muli siyang nakadama ng pagnanasa sa may bahay ni Rogelio. Iba talaga ang tama niya kay Beth. Sa mga sumunod na araw ay walang napala si Gudo sa paninilip kina Beth. Ilang magkakasunod na araw siyang tumetsyempo sa mag-asawa. Subalit, hindi sila nagtatabi. Isang hapon, nakasalubong niya si Beth. May dalang bayong, ang ginang at namalengke. Bagong ligo si Beth at nalanghap ni Mang Gudo. Ang kabanguhan ng ginang. Panay hitit ng yosi si Gudo habang sinusundan ng tingin si Beth. Habang napubuo sa kanyang isipan ang isang plano. Ay, wag na po Mang Gudo. Kaya ko na po ito. Ani ni Beth. Bit-bit ang bayong na mga pinamili niya sa palengke. Kakababa lang nito sa tricycle nang salubungin siya ni Gudo. Hindi na. Sige na. Pansin ko mabigat yan. Giit ng lalaki, sabay kuha sa bayong ni Beth at siya na ang nagbuhat. Wala nang nagawa si Beth, kundi hayaan si Mang Gudo sa pagbuhat ng kanyang bayong hanggang sa makarating sila sa bahay. Salamat po Mang Gudo. Pakilagay na lang po dyan sa lamesa. Inilagay doon ng lalaki ang bayong ni Beth. Kung ikaw ang magbubuhat nito, sigurado mamaya ka pa makakauwi dahil sa mabigat. Halos pawisan na nga ako eh. Natuyo ang lalamunan ko sa bigat. Nahiya ang ginang sa tinura ni Mang Gudo. Teka lang po, kukuhanan ko po kayo ng maiinom. Ani ni Beth at tinungo ang tapayanan. Pagbalik niya, ay inabot niya ang isang basong tubig kay Mang Gudo. Pasensya na po ha, hindi po malamig yan. Wala po kasi kaming ref dito. Sinadya ng lalaki na hawakan ang daliri ni Beth nang abutin niya ang baso. Kay lambot ng daliri ng ginang. Habang umiinom ay hindi inaalis ang mga mata ni Gudo sa magandang kayamanan ni Beth. Salamat po Mang Gudo. Naiilang nasabi ng ginang. Maliit na bagay yan Beth. Siya nga pala, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Wika ni Gudo na akmang aalis nang bigla itong napayuko. Pasensya ka na ha. Pwede ba akong makigamit ng palikuran nyo? Po? Oo. Makikiihi lang sana. Ani ni Gudo. Nasanay namang umihi sa tabi-tabi lang. Gaya ng lagi nitong ginagawa. Pero kung ayaw mo, okay lang din naman. Dagdag pa ng lalaki. Ay, hindi po Mang Gudo. Sige po, punta na lang po kayo sa likod bahay. Andun po yung palikuran. Mabilis na tinungo ni Gudo ang likod bahay. Pumasok siya sa maliit na palikuran na siya ring
paliguan ni Beth. Maingat niyang isinara ang pinto, ikinawit ang lock at agad gumala ang mga mata ni Godot sa paligid. May hinahanap siya sa mga sabitan. Naroon ang pinaghubarang damit ni Beth. Nakita niya ron ang duster na suot ng ginang kaninang umaga. Kinuha niya agad yon at inamoy. Nalanghap niya ang mabangong amoy ng ginang. Bigla na namang nabuhay ang init sa katawan ni Godot. Ang bango mo talaga, bulong ng nagiinit na lalaki. Higit pa ron ang pakay ni Godot. Nakangisi siya nang makita ang pakay sa bulsa ng duster ni Beth. Nakasuksok doon kasi ang kanyang mga panloob. Mas lalong sumidhi ang pagnanasa ni Mang Godot. Naupo siya sa inodoro at sa kanya inumpisahang pasayahin ng kanyang sarili. Kinuha ang kakapirasong mga tela na siyang tumatakip sa parteng masisela ni Beth at yun ang ginamit niya habang patuloy siya sa kanyang pagpapasaya at hindi nga siya nabigo nang makamit ang rurok ng kasiyahan. Nakita ng ginang napawisan si Mang Godot. Noon pa man ay nakadama na ng pagkailang si Beth kay Mang Godot. Pagkaalis ng lalaki ay tinungo ng ginang ang palikuran upang kunin ang naiwan niyang pinagubaran upang isabay sa kanyang lalabhan. Pansin niyang malinis ang CR nila. Isinara ni Beth ang pinto nang mapansin niyang medyo nagulo ang kanyang pinagpalitang damit. Subalit, inalis niya rin sa isipan ang posibleng gawin ni Mang Godot. Sa isip niya, hindi naman siguro, kaya't pumalik na lang siya sa kanilang bahay. Subalit, naririmarim si Beth nang maisip niya kung anong ginawa ni Mang Godot sa kanyang panloob. Dito nataranta ang babae at bigla niyang nahaplos ang kanyang sarili. May nadama siyang kakaibang kiliti dahil dito. Ang nasa isip niya, si Mang Godot. Subalit, inalis niya sa isipan niya ang imahe ng matandang si Mang Godot. Pero patuloy siya sa kanyang ginagawa. Malapit na niyang makamit ng lubusan ng kasiyahan nang nabigla si Beth. Nang biglang bumukas ang pinto, mas ikinabigla niya nang makita ron si Mang Godot. Nakangisi to sa kanya. Bumalik ang mukha ni Mang Godot na puno ng pagnanasa noong sinisilipan niya si Beth at nasaksihan nito ang ginagawa ng ginang. Ang mga mata ni Mang Godot ay uhaw na nakatingin kay Beth habang unti-unting nabubuhay ang init sa katawan ng matanda. Mabilis na pumasok si Mang Godot. Walang tingin na isinarado nito ang pinto at dahan-dahang lumapit sa ginang ang mahilig na matandang lalaki. Tila napako si Beth sa kanyang ginagawa habang si Mang Godot naman ay mapangahas na tumayo sa tabi ng ginang habang si Beth naman ngayon nakahubad at bahagyang nakayuko. Ramdam niya pinagsasawa ngayon ni Mang Godot ang mga mata nito sa maputi at makinis niyang hubad na katawan na tanging Mr. lamang niya ang nakakakita. Hindi makakilos ang babae. Alam niyang maging yon ay nakikita na rin ngayon na mapangahas niyang kapitbahay. Nagpipiesta ang mga mata ng matandang si Mang Godot at nagiinit ang itsura nito kay Beth. Lihim na natuwa ang matandang mahilig nang makitang nagpapasaya sarili ang batang ginang. Garapalan na kung garapalan. Sinadyang pasayahin din ni Godot ang kanyang sarili sa harap ni Beth. Ipinaparinig pa niya ang kakaibang ingay
na kanyang nararamdaman. Tinutukso ni Gudo ang babae at natutuwa siyang wala tong bakas ng anumang pagpalag. Maya-maya pa, dahan-dahang tumingin sa kanya si Beth. Wala nang pakialam si Beth kung ano man ang itsura ng ipinagmamayabang ni Mang Gudo. Balot ng pagnanasa ang paghinga ni Beth habang nakatitig sa kayamanan ni Gudo. Natukso na rin ang batang ginang kung kaya't siya na ngayon ang nagpapainit kay Gudo. Siyang-siya naman si Gudo sa kiliting nararamdaman. Hindi nagtagal ay si Mang Gudo naman ngayon ang nagpapadama ng kakaibang kiliti kay Beth. Ipinaramdam nito ang kakaibang kasiyahan na madalas hindi ginagawa ng kanyang asawa sa kanya. Kaya naman hindi napigilan ng batang ginang ang makalika ng ingay. Kitang-kita sa bawat kilos nito na nag-enjoy siya sa ginagawang pagpapainit sa kanya ni Gudo. At hindi nagtagal ay tuluyan na ngang inangkin ni Mang Gudo ang batang ginang. Wala nang alinlangan na ibinigay ni Beth ang kanyang sarili kay Mang Gudo na matagal nang nagnanasa sa kanya. Natigilang silang dalawa. May marinig silang tao sa labas. Beth? Beth? Malakas na tawag ng matandang lalaki na kapitan ng kanilang lugar. Muling tinawag ng kapitan ng ginang sa harapan ng bahay nito. Bumalik sa katinoan si Beth, pero patuloy lang si Mang Gudo sa ginagawang pag-angkin kay Beth dahil hindi pa nito nakakamit ang rurok ng kasiyahan at wala itong pakialam kahit may tao. Teka lang Mang Gudo, may tao. Nandyan sa labas ang kapitan. Tumayo si Beth at agad inapuhap ang damit. Mabilis niya itong inayos ang kanyang sarili habang patuloy sa pagtawag ang kanilang kapitan ng baryo sa harap ng kanilang bahay. Lumabas siya ng banyo at pumasok sa pinto ng bahay upang doon niya labasin ng kapitan. Magandang hapon, Beth. Bati ng kapitan. Magandang hapon din po. Ano po ang atin? Tumawag kasi sa akin si Rogelio. Pinapasabi na hindi raw siya makakauwi ngayon kasi hindi makakapasok yung karelyebo niya. Dahil wala silang cellphone ni Rogelio, nakikisuyo lang sa telepono ang mister niya sa mabait nilang kapitan kapag may ipagbibili nito kay Beth. Ganun po ba? Ani ni Beth. Oo, at bukas ng gabi na raw siya makakauwi. Dagdag pa ni kapitan. Mula naman sa kabilang bakod, lumabas si Gudo. Nakabihis na ito at may bitbit itong bugkos na mga pinatayong pilapil na kunway galing sa malawak na bukid sa likod ng bahay ni Beth. Andiyan ka naman pala, Gudo. Wika ng kapitan. Kanina pa kita pinahanap. Halika't sumama ka muna sa akin sa bahay at may papakumpuni ako. Utos ni kapitan. Sige po, susunod na lang po ako doon, kapitan. Ani ni Gudo. Ano? Ilakas mo nga at hindi kita marinig. Wika ni kapitan na may kahinaan ng pandinig dahil sa katandaan. Ang sabi ko po, susunod na lang ako mamaya. Malakas na wika ni Gudo. Naku, aabuti na naman ng gabi yang susunod mo eh. Halika na at bitiwan mo na yan. Balikan mo na lang yan mamaya at marami akong ipapagawa sa iyo sa bahay. Naiiling na wika ng matandang kapitan. Ano ba naman tong matandang to? Naiiling na wika ni Gudo. Anong sabi mo? Hindi kita marinig. Ani ni kapitan. Andyan na po. Susunod na. Malakas na wika ulit ni Gudo. Walang nagawa si Gudo. Inilipag niya ang buhat niya at kamot-kamot ang ulo na sumunod sa kapitan. Bago sila makalayo,
ay lumingon si Gudo at makahulugang tumingin kay Beth